Nag-init si D'Angelo Russell sa game ng Bulls at Lakers. 29 points at 8 3-point shot. Ito yung ika-4 na pinakamarami niyang naipasok mula sa beyond the arc. Si LeBron naman mayroon 25 points at 12 assists. Si Anthony Davis nasa 22 points, 11 rebounds at 6 assists. Ang Lakers din lumamang sa game ng 24 points. Ito rin ang game na may pinakamataas silang puntos sa loob ng 3 quarters. Si D'Lo hindi na nakascore noong last quarter. Ang Lakers ngayon ay nasa number 9 pa rin dito sa West. Dikit sila sa Dallas at tabla naman sa Jazz. Based sa tiebreaker so far, nasa Dallas ngayon ang advantage dahil lamang sila 2-1 sa series. Ang Lakers naman at Jazz tabla, may isa pang game. Kung sino ang mananalo sa last game ng Jazz at Lakers, makukuha niya yung tiebreaker. Kaya naman ngayon nasa taas ng standing ang Lakers kontra sa Jazz kahit tabla sila sa win-loss record dahil mas mataas ang conference record ng Lakers. Sa last 5 games naman ni D'Angelo, meron siyang 3-2 record. Ito yung kasagsagan ng trade discussion ng Hawks. Siya ang gustong makuha doon sa package. Base sa report, ang gustong sumama sa trade package ng Hawks at Lakers ay Hornets. Doon ibabato ang kontrata ni D'Angelo para naman makuha ng Lakers si DeJounte Murray. Sinabi na rin naman ni D'Lo na hindi siya apektado sa mga trade rumors. Mukhang ganun naman ang nangyayari. Base pa sa report ng The Athletics, bago yung game ng Lakers at Bulls, posibleng magbago ang isip ng Lakers na i-trade si D'Angelo dahil sa ganda na nilalaro niya. Gusto rin naman ng iba mga fans na i-keep ng LA at hindi na i-trade si D'Lo. Pero sa nakaraang 5 games, nag-a-average si D'Lo ng 27 points, 3 rebounds, 5 assists at 56% sa 3-point area. Meron pa siyang naipapasok na 5 3-point shot kada game. Nabase din doon sa report na yon kahit maganda nilalaro ni D'Lo nitong mga nakaraang games, hindi naman nangangahulugan na hindi pa rin siya masasama sa trade kasi nga komplikado yung kontrata ni D'Angelo. Bago kasi siya masama sa trade rumors, hindi ganun ka-consistent ang nilalaro niya. Yung kanya kasing kontrata, merong player option yun pagdating ng off-season. Dahil sa technicality, i-accept ni D'Lo yung kontrata dahil wala siyang market ngayon sa free agency. Pero dahil sa ganda na nilalaro ni D'Angelo, hindi sa free agency market tumataas ang value niya, kundi sa trade market. Ibig sabihin kung next season pa iti-trade ng Lakers si D'Angelo, hindi pa alam ang magiging value niya. Posibleng mataas at posibleng mababa. Hindi rin kasi alam kung magiging malaki ang impact nitong si Bruce Brown dito sa Lakers dahil sinabi doon isang first round pick ang gustong kapalit ng Raptors. Kasama pa doon yung isang young player ng Lakers. Sa ngayon, mainit pa kasi ang pangalan talaga ni D'Angelo para sa trade. Pero sa free agency, may history kasi siya sa season na bumababa ang games niya or yung hindi nagiging consistent. Yung isang trade rumors pa kasi doon si Bruce Brown. Hindi rin magandang kunin ng Lakers yun dahil malaki ang kontrata. May player option pa. Malaki din ang chance na i-accept niya yun. Na kaya naman nila iti-trade kasi hindi pasok sa timeline nila ito yung rebuild. Isa pa, halos hindi rin naman nagagamit yung ibang players sa lineup ng Lakers ngayon. Nung nakaraang season, mostly ito rin ang kanilang core players na ginamit nung nakapasok sila sa playoffs.